Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, miss. Bawog ang asawa ko at kailangan ko ng babaeng magbibigay sa akin ng anak. Agad na napatingala si Elena nang marinig ang tinura ng lalaking inakala niyang bibili lamang ng paninda niyang sampagita. Ano ho? Alam ko narinig mo sinabi ko. Hindi ka rin naman siguro tanga para magpaulit-ulit tayo, hindi ba? Malalim na nagbuntong hininga si Elena. Tumayo siya sa harap ng lalaki bago tumugon. Hindi ko ho kayo maintindihan. Bulag ho ba kayo? Hindi niyo po ba nakikitang itsura ko at ang estado ko sa lipunan? Isa lamang po akong hindi hamak na sampagita vendor. Pulubi po ako at nakatira lang sa lansangan. Paano ko po kayong bibigyan ng anak gayong ni hindi ko nga kayang buhayin ng sarili ko? 5 milyon. 5 milyong piso kapalit ang pagpayag mo. Sa gulat, umawang ang bibig ni Elena. Buong buhay niya ay hindi pa siya nakakakita ng ganong kalaking halaga. Mabilis ang naging pagkilos ng lalaki. May babaeng lumapit dito. Hindi pa man nakakasagot si Elena, ay inabutan na siya ng tseke na nasabing estranghero. Here, take this. Napatitig si Elena sa kapirasong papel na inaabot ng estranghero sa kanya. Talaga namang nanlaki ang mga mata niya sa laki ng halaga na nakasulat doon. Nagdadalawang isip ka pa ba? 5 milyon na yan. Kaya ka na niyang ihahon sa hirap. Sarkastikong sambit ng lalaki. Sandali ito nag-isip na sasabihin bago muling magpatuloy. Ayaw mo na 5 milyon. Huwag mo sabihin sa akin na nakukulangan ka pa. Hindi naman ho sa ganun. Sadyang hindi lang ho ako makapagdesisyon. At saka bakit ho ba akong pinapakiusapan ninyo? Marami po kayong pera. Kaya niyo magbayad sa babaeng masigit sa akin. Ang mga katulad mong klase ng babae na kayang ipagbili ang sarili nila para lang makaahon sa buhay. Dahil sa tinuran ng lalaki, gumisi si Elena na siya namang ipinagtaka nito. Anong nakakatawa? Wala naman ho nakakatawa. Pero nagulat lang po ako sa panghuhusga ninyo. Sir, mawalang galang na ho. Hindi ho ako ganong klase ng babae na kagaya ng iniisip ninyo. Oho, wala akong buhay na meron kayo, pero gusto ko ho na malaman ninyo na lumalaban ako ng patas. Wala ho akong tinatapakang ibang tao. Kaya nga ho ako nagsasampagita, kaya kung wala ho kayong magandang sasabihin, ay umalis na kayo. Hindi na muli pang hinarap ni Elena ang naturang lalaki. Tinalikuran na lamang niya ito at hindi na pinansin pa. Samantala, mainit ang ulo na bumalik ng opisina si Alexander. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang pabalang na pagsagot ng pulubi sa kanya kanina. I can't believe it. 5 milyon ang inalo ko pero tinanggihan pa rin ako. Grabe. Hindi siguro alam ng babaeng yun kung gaano kalaking halaga ng inaalo ko sa kanya. Kumalma lang po kayo, Sir Alexander. Marami pa naman pong iba dyan. Makakahanap pa po kayo ng iba. Yung mas maayos tignan at mas malinis po. Ikiniyong na Alexander ang kanyang kamay bago ito ipukpok sa lamesa niya sa kanyang opisina. No! Hindi ako maghahanap ng iba. You know me. I am Alexander Ramirez, CEO and President of Ramirez Land and Properties. Of course, I can get anything I want. Ano pong balak nyo? Paano niyo po mapapapayag ang pulubi na yun? At saka, Sir Alexander, nagtataka lang po ako Bakit po sa daming babae na pwedeng maging surrogate ang anak ninyo? Isang pulubi pa po na pili nyo. Alam po ba yan ni Ma'am Samantha, ang asawa po ninyo? Hindi pa. Pero sa samantang dahilan, kaya ang pulubi na yun ang napili kong magdala na magiging anak namin. Sorry po, pero hindi ko pa rin po gets. Alam mo naman siguro kung gaano kaselosa si Samantha, hindi ba? At saka isa pa, kapag isang mababang uri ng nilalang ang nagsilang ng anak ko, walang drama na magaganap. Madali lang naman ang gusto ko, di ba? Dadali niya lang ang anak ko ng 9 na buwan at kapag nakapanganak na siya, ibibigay na niya sa akin ng bata. Ganun lang kasimple. Talagang desperado na po kayo magkaanak, no, sir? Gusto ko ng tagapagmana. My wife is incapable of bearing a child. Ayoko naman na mag-adapt dahil gusto kong dugo at laman kong mananalitay sa maging tagapagmana ko. Kung sa bagay, may katwiran po kayo, sir. Tumikim sa Alexander at umayos na upo. Tinapunan niya ng tingin ng kanyang sekretarya at doon, bigla siya nakaisip ng ideya. Tawagan mo si Brando, yung tao ko. Sabi mo sa kanya na bantayan ng babaeng na pili kong magdadala ng anak ko. I want her to be safe. I want him to guard her. So I know when is the right time to talk to her about the surrogacy again.
Gusto ko na maipit siya sa sitwasyon na wala na siyang choice, kundi ang pumayag sa alok sa kanya. Samantala, ay, ang kapal na mukha ng lalaking yon. Ano niya sa akin? Masisilaw ng pera niya? No way! Kahit naman ganito ang estado ko sa buhay, hindi ako ganong klase ng tao gaya ng iniisip niya. Bahala siya sa buhay niya. Nagingit-ngit sa galit sa Elena. Hanggang ngayon ay apektado pa rin siya sa mga sinabi ni Alexander sa kanya. Pasalamat na lang ang lalaking yun. Teritoryo niya itong pinagtitindahan ko dahil kung hindi, baka nakatikim na yun sa akin. Nagkibit-balikat na lamang si Elena. Isinantabi na lamang na babae ang init ng ulo nito dahil aniya. Naniniwala siya na lalo siyang hindi makakabenta kapag pinairal niya ang init ng ulo. Sampagita! Sampagita kayo riyan! Ate, sampagita po! Bili ka na po ate! 10 lang po isa. Sa kabilang banda, inubos ni Alexander ang oras niya sa pag-asikaso ng trabaho niya sa kumpanya. Bilang presidente ay hindi naman biro ang gampanin niya doon at pagka-uwi niya. Pwede ba tayo mag-usap, Alexander? Nakakrus sa magkabilang braso na sambit ni Samantha, ang asawa ni Alexander. Nakatayo ito sa may pintuan at hinintay talaga nito ang pagdating niya. Gabi na, bakit hindi ka pa nagpapahinga sa taas? Ani Alexander sabay halik sa noo ng asawa. Nagpunta ako sa office mo kanina. I-invite sana kita ng lunch kasi di ba may konti tayong pagtatalo kahapon. Pero pagpunta ko, wala ka doon. Saan ka nagpunta? May biglang lunch meeting ka ba? Hindi agad nakasagot ang bilyonaryo. Si isip-isip niya, hindi pa niya pwedeng sabihin sa asawa ang plano niya dahil hindi pa panahon. Alexander, bakit hindi ka makasagot? May inasikaso lang ako outside office. Sana hinintay mo ko. Wala kasing nagsabi sa akin na nagpunta ka doon. Naiwan mo kasi yung phone mo sa office mo. Hayaan mo na. Babawi na lang ako sa susunod. Mabilis na lumipas sa mga araw. Patuloy pa rin pinabantayan ni Alexander si Elena. Ano na kayang balita sa pinapagawa ko kay Brando? Mag-iisang linggo na yun pero hanggang ngayon na hindi pa rin ako nakakatanggap ng magandang balita mula sa kanya. Hindi na mapakali sa kanyang upuan si Alexander kaya tumayo na siya. Kukunin niya sana ang kanyang cellphone para tawagin si Brando ngunit nagring ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, gumuhit ang malaking ngiti niya. Hello, Brando. Any update? Sir, may problema po. Problema? Anong problema? May nangyari po kasi. Nabangga po si Elena, tinakbuhan siya ng nakabangga sa kanya. Ano? Kumusta siya? Buhay pa ba? Sir naman, buhay na buhay pa po pero dinala ko siya dito sa ospital. Nagamot naman na siya at maayos na rin ang lagay niya. Nagpapahinga na nga po siya dito. Oh, buhay naman pala. Anong problema? Wala po siya pambayad dito sa ospital. Maraming test po kasi ang ginawa sa kanya eh. Okay, I'll send you money. Bayaran mong bills niya. Kung may gamot na kailangan bilhin mo para sa kanya. May plano ako. Magagamit natin yung nangyari sa kanya para mapapayag siya. Samantala, naalimpungatan si Elena nang maramdaman niyang kumikirot ang kanan niyang paa. Pagdilat niya, nanlaki ang mga mata niya na makitang nakabenda na ito. Ano nangyari sa akin? Tanong nito sa sarili. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Nasa ospital ba ako? Bakit ako nandito? Habang tinatanong ni Elena ang sarili niya, biglang may kumatok sa pinto at pagbukas noon ay pumasok si Brando. Sino ka? Brando ang pangalan ko. Ako nagdala sa'yo dito. Pero bakit? Bakit dinala mo pa ako dito? Hindi mo ba alam na ako isang pulubi lamang? Sana hinayaan mo na lang ako. Wala akong pambayad dito. Kumalma ka lang, miss. Wala ka naman dapat alalahanin dahil binayaran ko na yung bill mo. Naibili na rin kita ng mga gamot na kailangan mo. Bakit mo ginawa yon? Wala akong ibabayad sa'yo. Mabilis na bumangkas ang pag-alala sa mukha ni Elena. Malalim siya nagbuntong hininga bago muling nagsalita. Magkano bang ginastos mo sa akin at pag-iipunan kong bayaran? Malaki. Mahigit 10,000 sa hospital bills, bukod pang medication. Sa gulat, umawang ang bibig ni Elena. Ilang sampagita kayang kailangan kong itinda para mabayaran ko yun. Alam mo, mas mabuti pa sa boss ko ka na lang makiusap kung paano mo mababayaran yon. Sa kanya ko kasi hiniram yung pambayad ko sa ospital mo. Sana hindi ka nalang nag-abala. Nag-uutang pa ako dahil sa'yo.
Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan ka nakahandusay sa kalsada, no? Inabandon na ka nga lang na nakabangga sa'yo. Hindi naman pwede na hayaan lang din kita doon. Hindi nakaimik si Elena. Hinihilot niya ang sentido niya habang iniisip kung paano ba niya babayaran ng ganong kalaking halaga. Sa kabilang banda, bago lisanin ng kanyang opisina, ay nagbilin muna si Alexander sa kanyang sekretarya. Iniwanan niya ito ng gawain bago siya dumiretso sa ospital. Nasa room 201 po yung patient ay nahanap nyo. Doon po siya naka-admit. Matapos magtanong sa information sa Alexander, ay dumiretso na siya sa kwarto ni Elena. Pagpasok niya, laking gulat nito na makita siya. Anong ginagawa mo dito? Elena, si Sir Alexander. Siya yung boss ko. Siya yung nagbayad ng bills mo. Ikaw? Dismayadong paninigurado ni Elena. Talaga bang hindi mo ako tatantan? Siguro pakana mo lahat ng to para lang pumayag ako na sa gusto mo, no? Excuse me. Itong tao ko nakiusap sa akin. Kung ako lang tatanungin, hindi kita tutulungan. Umalis ka na. Lalong sumasakit ng pako kapag nakikita kita. Don't worry, aalis ako. Pero ibalik mo ang pera ko. Bayaran mo yun dahil hindi naman madaling kumita ng pera. Huwag kang atat. Nakita mo na nga nakaswero pa ako, oh. Hintay mo makalabas ako at magtitinda ako agad para mabayaran kita. Huwag mo akong madalin ha dahil hindi ko naman hiniling sa'yo na tulungan niyo ako. Dahil sa pananagot ni Elena, nailing si Alexander. Anya sa kanyang isip. Pambihirang babae talaga to. Dahil nagagawa pa nitong magsalita ng ganun kahit ang ginawa na siya ng pabora. Nilisa na ni Alexander at Brando ang ospital. Habang nasa biyahe, panay pa rin ang pag-uusap ng dalawa tungkol kay Elena. Sir, ano na pong plano nyo? Ayaw niyo po ba maghanap na lang tayo ng iba? Masyado kasing pakipot ang babae na yun. Baka mahirapan kayong kumbinsihin yun. Walang magbabago sa plano. Tuloy mo pa rin ang pagbabantay sa kanya. Nakikita kong masipag si Elena. Pero hindi sapat yun para mabayaran niya ako agad. Magkano bang kinikita niya sa kada isang sampagita? 10, di ba? Batas ang kumpiyansa sa sarili ng babaeng yun. Ramdam ko na ayaw niyang magkautang na loob lalo na sa akin. Kaya tiyak kong lalapit din siya sa akin at siya na mismo mag-aalok ng sarili niya. Sana ngayon makumbinsin ninyo yung babaeng yun. Parang lagi naka-energy drink yun eh. Hindi nakakaramdam ng pagod. Palaging pagod ang mga pako, kakabantay ko dun. Ngumisi si Alexander bago tumugon. Pulubi yun. Malamang ay immune yun sa pagod. Napuno ng tawanan ang loob ng kotse ni Alexander. Inihatid muna ni Brando ang boss sa opisina nito bago siya muling bumalik sa ospital para sa kanyang trabahong bantayan si Elena. Dahil maayos naman ang lahat ng test ni Elena, nakalabas din siya agad sa ospital. At gaya ng sinabi niya kay Alexander, nagtinda agad siya ng sampagita. Pati nga pagtitinda ng kandila at tingin sigarilyo ay pinasok na niya para lamang makaipon ng pambayad. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin kumpleto ang pambayad ko sa antipati kong bilyonaryo na yun. Habang tumatagal, lalo akong inuusig ng utang na loob ko sa kanya. Ay, bakit naman kasi sa dinami-rami ng pwedeng tumulong sa akin? Sa lalaki yun pa ako napatapat. Habang naghahalungkat sa kanyang bag, isang maliit na papelan na hugot ni Elena mula sa loob noon. Bakit meron ako nito? Tanong ni Elena sa sarili. Hawak niya ay calling card ni Alexander na naglalaman ng office number at address nito. Sandaling binalot ng katahimikan ang paligid ni Elena. Noon sandaling iyon, muling nag-sink in sa isip ng dalaga ang alok ni Alexander. Kapag tinanggap ko ang alok niya, mababayaran ko na siya sa utang ko. Hindi lang yun. Mababago ko pang buhay ko at mababaligtad ang sitwasyon ko. Siya na magkakautang na loob sa akin. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga sa Elena. Kasabay noon ang pag-iisip niya kung tatanggapin na ba niya ang alok ni Alexander. Sa kabilang banda, I need a copy of this report by this afternoon. Pakidala na lang sa... Naputol ang sasabihin ni Alexander nang tawagin siya ng kanyang sekretarya. Sir Alexander, may bisita po kayo. Naghihintay na po siya sa opisina ninyo. Bisita? Wala naman akong inaasahang bisita. Sino yun? Yung pulubi po sa simbahan, siya po yung bisita ninyo. Talaga? Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Alexander. Sige, susunod na ako. Tinapos lamang ni Alexander ang binibili niya sa head ng IT department bago dumiretso sa kanyang opisina. Pagpasok niya, You're here. Ibig bang sabihin na yung magbabayad ka na ng utang mo? kulang pang pambayad ko.
Pero naparito ko para tanggapin ang alok mo. Pumapayag na akong dali ng anak mo ng 9 na buwan. Kailan ko makukuha ang pera? Ngumisi si Alexander. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet at pinatong ito sa lamesa malapit sa puwesto ni Elena. Hindi mo ganun kabilis makukuha ang pera, Elena. Makukuha mo lang yun kapag nailuwal mo na ang magiging anak ko. Kung ganun, para sa laman ng perang ito at anong assurance ko na magbe-benefit ako dito sa usapan na to? Panimulang budget pa lang yan. At saka huwag kang mag-alala. I will give you everything you need. Hindi naman ako papayag na tumira ka sa lansangan habang dala-dala mong anak ko. So, ibig sabihin, bibigyan mo ko ng bahay? I will let you stay sa isa sa kondo na pag-aari ko. Bibigyan din kita ng allowance ng sarili mong nurse na mag-aalaga sa'yo. But for the meantime, kailangan mong ma-check up para malaman natin kung healthy ka at kung capable na magdala ng bata sa sinapupunan mo. Kung ganun, tara na. Pumunta na tayo sa ospital at patutunayan ko sa'yo na healthy ako at hindi ako baog. Lihim na napangiti si Alexander pero hindi niya ito pinahalata. Chill, don't be so excited. Kumalma ka lang, may oras para dyan. Gusto ko na matapos ang deal na to, kaya sabihin mo sa akin kung kailan mo babalak magsimula. Don't worry, si Brando na bahala sa'yo. Yung utang mo sa akin, huwag mo na bayaran. Reward ko na yun sa'yo para sa pagpayag mo sa gusto ko. Okay, salamat. Mabilis ang nagbaba ng utos si Alexander kay Brando. Dahil sa pagpayag ni Elena upang maging surrogate mother ng anak ni Alexander, mabilis ang nagbago ang buhay niya. Makalipas ang ilang araw. Ayan na, dito ka nilagay sa top floor. Alam mo ang VIP customers lang nakakatuntong sa floor na to kaya swerte ka. Hindi umimik si Elena. Nakikinig lamang siya kay Brando habang ine-explore ng kanyang mga mata ang buong lugar. Since this room was supposed to be for VIPs, mas mabilis ang services dito. Lahat ng kakainin mo, provided yun ng management. Wala kang babayaran na kahit ano. Ang kailangan mo lang gawin ay maging healthy ka para maging capable ka na ipagbuntis ang anak ni Sir Alexander. Iwanan muna kita sandali. Bibili lang ako ng prutas para sa'yo. Nang makalis si Brando, nagsimula ng usisain ni Elena ang buong silid. Grabe! Ang ganda naman dito. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar Abot ay nga ngiti ni Elena habang isa-isang sinisipat ang gamit sa naturang condo unit. Ang lambot-lambot naman ang upuan na to. Ngayon pa lang ako makakaranas na matulog sa ganitong kalambot na higaan. Habang enjoy na enjoy si Elena sa pag-upo sa sofa ng kondo, dumating si Alexander. Nalaki ang mga mata ni Elena nang bigla itong pumasok. Ano ba yan? Basta-basta ka nalang pumapasok? Kondo ko to. Pag-aari ko lugar na to. Even this whole damn building is mine, kaya may karapatan akong pumasok dito. Anyways, I have something for you. Ano yan? Tanong ni Elena nang ilapag ni Alexander ang dala niyang maliit na paper bag sa glass table. Cellphone yan. Gamitin mo pang communicate sa akin. Nakasave na dyan ang number namin ni Brando. Dahil sa excitement, agad na binuksan ni Elena ang regalong ibinigay ni Alexander. Salamat dito. Ngayon pa lang ako nakahawak ng ganito. Tandaan mo, pwede kang tumawag sa akin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bukod doon, hindi mo na ako pwedeng tawagan. Kung may kailangan ka, kay Brando mo'y diretso at huwag sa akin. Nagkakaintindihan pa tayo. Tumango si Elena bilang tugon. Oo nga pala. Kapag may nagtatanong sa'yo kung bakit ka nandito at kung anong kaugnayan mo sa akin, huwag na huwag at sasagot Saka ko nasasabihin sa lahat ko, sino ka kapag nasa sinapupunan mo ng anak ko. Naiintindihan ko. Nakapagpa-schedule na ako sa OB. Bukas, dadaling ka ni Brando doon. Pupunta na lang ako kapag i-check up ka na. Tumikim si Alexander bago muling magpatuloy. Sige, mauna na ako. Dumaan lang ako para dalhin yan dito. Matapos manggaling sa kondo kung saan naroon si Elena, ay dumiretso uwi na si Alexander kahit pa maaga pa. Kaya naman laking gulat ang asawa na makita siya. Hi! You're early today. May problema ba sa opisina? Wala naman. Umuwi lang ako na maaga kasi gusto ko makasama ka. At saka diba nangako ako na babawi ako. So come on, change your clothes. Kakain tayo sa labas. Really? Ngumiti ng abot-tay nga si Samantha at saka yumakap sa asawa. Kaya mahal na mahal kita Palagi mong pinaparamdam sa akin kung gaano mo ako kamahal. Thank you, Alexander. Thank you for always making me special.
You're welcome. Ani Alexander sabay halik sa noo ng asawa. O sige na, mag-asikaso ka na. Mag-asikaso na rin ako. Kinagabihan, wala talagang kupas ang sarap ng pagkain dito. Kahit yung ambience ng place. Ang ganda. Nakakatanggal ng stress ng lugar na ito. You're right, Samantha. Ang ganda ng view, no? Hindi ko na maalala kung kailan ako huling tumingin sa city lights ng ganito. Kapag nasa office kasi ako, hindi ko naman madalas i-admire ang view na nakikita ko. Palagi ka kasing subsub sa trabaho. Palaging cellphone at laptop ang kaharap mo. Ngumisi si Alexander bago tumugon. Kaya nga sana balang araw, magkaroon din ako ng tagapagmana, no? Someone na pwedeng humalili sa posisyon ko para makapagpahinga naman ako. Ang malaking ngiti sa mukha ni Samantha ay unti-unting natunaw. Alexander, alam ko naman na gusto mong mag-anak pero alam mo naman na hindi pwede, di ba? Wala akong kakayahang magbuntis. Doktor ko na mismo nagsabi, kung talagang gusto mo nang mag-anak, mag-ampun na lang tayo. Idaan natin sa legal process ang lahat. Actually, may iba pang paraan, Samantha. Pwede pa tayo magkaroon ng anak. Paano? Through surrogacy. Artificial insemination. Samantha, may pera ako. Kaya akong magbayad kahit na magkano. Magkaroon lang ako ng anak na sa akin mismo nagmula. So, you will use someone's body to bear our child? Hindi mo ba naiisip kung ano mararamdaman ko? Alam ko mahirap, pero kailangan mong kayanin. Samantha, pareho naman tayo makikinabang doon. Hindi ba't matagal mo na rin gusto na magkaanak? Oo, pero hindi sa ganung paraan. Samantha, wala na tayong choice. Buo na rin ang desisyon ko. Pumayag ka man o hindi, itutuloy ko pa rin ang plano ko. Plano? So, ibig sabihin, nagdesisyon ka na without consulting me? Hindi mo malang hininga ang opinion ko? Binasa ni Alexander ang ibabang bahagi ng labi niya bago tumugon. I know, it will hurt you. It's for our own good. Ayaw mo ba nun? May bata ka ng tatawaging anak. Mas matatanggap ko pang tawaging ina ng batang hindi ko alam ang pinagmulan kaysa tawaging ina ng batang anak ng asawa ko sa ibang matres. Gigil na kiniyom ni Samantha ang kamay niya bago tumayo at inumin ng wine sa kanyang kopita. I swear to God, Alexander, hindi ko tatanggapin ang batang yan. Tuluyan ang iniwan ni Samantha ang asawa sa nasabing restaurant. Habang naglalakad ito palayo, ay pinapanood ito ni Alexander at walang magawa ang bilyonaryo kung hindi ang ikuyom ang kanyang kamay. Kinabukasan? So, Mr. Ramirez, base sa initial results, mukhang malusog naman ang pasyente. That's good to hear. I just want to make sure she's capable. I can't afford any complications. Of course, rerun the basic test, blood work, hormone levels, and pelvic ultrasound. Wala naman ako nakitang abnormality pero... Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Alexander nang huminto ang doktor. Tinapunan nito ng tingin si Elena bago muling magpatuloy. I'd still like to ask her a few questions personally. Go ahead. Bahagyan lumayo si Alexander habang ang doktor naman ay nilapitan si Elena. Nagsimula na itong tanungin ng dalaga. Miss Elena, tama? Ilan taon ka na? May anak ka na ba at regular ba ang menstruation mo? 26 na po ako. Wala pa po akong anak at regular din pong regla ko. Okay. Wala ka bang malubhang sakit, TB, diabetes o nag-undergo ka ba ng kahit anong operation dati? Wala po, Dok. Hindi po ako nagkasakit ng ganyan. Pangmayaman po yata yan. Bahagyang napangisi ang doktora. Saka nito binaling ang tingin kay Alexander. Physically, she's healthy. Wala akong nakikitang dahilan para hindi siya maging surrogate. If that's the case, you can now proceed with the next steps. Nang marinig ang tinuran ni Alexander, biglang nakaramdam ng kaba si Elena at agad naman itong napansin ng bilyonaryo. May ilang test na gagawin sa'yo para makumpirma kung ang katawan mo'y kaya magdala ng embryo. Huwag ka mag-alala. Kailangan mo lang naman ay makipag-cooperate. Mahal ka naman dito, di ba? Tumikim ang doktor. Sinubukan itong tunawin ng tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawa. Don't worry, Elena. Kapag sumunod ka sa instructions, magiging maayos ang lahat. Sa katunayan, bata ka pa at malakas din ang pangangatawan mo. Advantage yun, ha? Ngumiti ng bahagya si Elena,
pero bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalangan. Doc, schedule her for a full reproductive scan tomorrow. And you, Elena, huwag mo kalimutan kumain ha. Mukha kasing exhausted. Samantala, matapos manggaling sa fertility clinic ay bumalik na ng opisina si Alexander. May meeting kasi siya tanumang oras ay maaari na ito magsimula. Sa kabilang dako, kahit pa may hindi pagkakaunawaan sina Alexander at ang kanyang asawa, pinili nitong isang tabi muna ang kanilang pagtatalo dahil alam niyang maiintindihan din siya nito. Kinabukasan, all results came out normal. The uterus is healthy, the lining is ideal, and the hormone levels are stable. Perfect candidate for surrogacy. Mabilis sa sumilay ang ngiting abot tainga na marinig ni Alexander ang magandang balita mula sa doktor. Narinig mo yun, Alexander? Mr. Ramirez? Sabi ko naman sa iyo eh. Tapos na tayo sa physical examination. Ang susunod na hakbang ay psychological evaluation at counseling. Standard procedure bago ang implantation. Kailan magsisimula ang procedure? Within a week, Mr. Ramirez. After she signed the consent paper. Okay, Doc. Thank you. Mayuan ko na muna kayo. Nang umalis ang doktor, pumasok si Brando sa kwarto kung saan ina-examine si Elena. Sir Alexander, tumawag po ang sekretarya ninyo. Nasa opisina niyo raw si Madam Graciela. Ngayong ina, mainit daw pong ulat, hinahanap kayo. Nang marinig ang tinura ni Brando, nagkapalitan ng tingin si Alexander at Elena. I have to go. Brando, ikaw nang bahala kay Elena. Babalik na ako sa opisina. Sa kabilang dako, mainit ang ulo na nagpalakad-lakad ang ina ni Alexander sa kanyang opisina. Madam, kumalma lang po kayo, parating na pong inyong anak. Tura ng sekretarya ni Alexander. Pilit itong pinapakalma ang ina ng kanilang boss. Ang sabihin mo dyan sa magaling mong boss, bilis-bilisan niya dahil Naputol ang sinasabi ng matanda nang pumasok sa Alexander. Hahalik pa sana ito sa ina pero pinagtulakan siya nito. Ano ito naririnig kong katanghan na ginagawa mo, Alexander? Nagsumbong sa akin si Samantha. Ano itong sinasabi niya na kumuha ka ng surrogate mother na magiging anak ninyo? Nakarating na pala sa inyong balitang yan. But anyway, totoong sinabi niya. In fact, ongoing na nga procedure kaya hindi niyo na ako mapipigilan. Talaga bang hindi ka nag-iisip? Hindi mo malang iniisip ang nararamdaman ng asawa mo? Hindi mo malang iniisip kung gaano kasakit sa kanya itong gusto mong mangyari? Kung lalaki lang kayo, maiintindihan niyo ako. Gusto ko lang naman na magkaroon ng anak na matatawag na akin. Mali ba yun? Anong saysay na marami nga akong pera pero yung gusto ko hindi matupad-tupad? Hindi ko makuha-kuha. Kung nandito lang si Daddy, kung buhay pa sana siya, baka sakali may makaintindi sa akin. Mommy, gusto ko lang naman ng anak. Hindi kayang ibigay sa akin ni Samantha, kaya akong gumawa ng paraan. Sana, kinonsulta mo muna ang asawa mo. Pinapayag mo sana muna siya. Maraming beses ako nakiusap. Kulang na lang ay lumud ako sa harapan niya. Mommy, ako si Alexander Ramirez. Ang lahat ng gusto ko'y nakukuha ko. Ano na lang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila na sa akin nga ang lahat ng nais nila makuha, except sa anak. Hindi ko naman ipagdadamot kay Samantha ang bata. Kami ang kikilalaning magulang. Ewan ko ba kung bakit hindi niya maunawaan yun. Masyadong tinamaan si Madam Graciela sa tinura ng anak. Maging siya ay nakuha kung saan ito nanggagaling. Lumipas sa mga araw. Kahit na may hindi pagkakaunawaan sina Alexander at ang kanyang asawa, hindi ito naging hadlang upang suyuin at amuin niya ito. Lingid sa kalaman ni Samantha, may sorpresa na inihanda ang asawa para sa kanya. Good morning. Pagbati ni Alexander sa asawa, hawak niya ay tray na may lamang breakfast para dito. Alam ko na nagtatampo ka pa sa akin, kaya dito ka natutulog sa guest room. Alam kong hindi ko na mababawi ang desisyon ko, kaya ipapaintindi ko na lang sa'yo na gustong gusto ko talaga magkaanak. Sana maintindihan mo ko, Samantha. Wala namang magbabago. Kasawa pa rin tayo. Ang madadagdag lang sa atin ay anak. Yun lang. Ayaw mo ba nun? Makukumpleto tayo. Malalim na nagbuntong hininga si Samantha. Tumitig siya sa asawa at hinaplos ang pisngi nito. Mahirap para sa akin na pumayag dahil feeling ko natatapakan ng pagkababae ko. Pero ano ba magagawa ko? Baog ako eh. Gusto ko rin naman na magkaanak pero natatakot ako na baka kapag may anak ka na, mawala ng pagmamahal mo sa akin. Paano kapag na-fall ka dun sa ina ng anak mo? Paano ako?
Shh, please don't make simple things complicated. I swear to God, hindi kita ipagpapalit sa babaeng napili kong magdala ng anak natin. Kahit sino, hindi gugustuhin na patulan ng babaeng kagaya nun. Talaga? Kung ganun, ipakilala mo ako sa kanya. Gusto kong dalhin mo ako sa babaeng magdadala ng anak natin. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Alexander. Agad niyang tinawagan ng kanyang sekretarya at pinareschedule ang lahat ng kanyang appointment sa araw na yon. Samantala, pasado 9:00 ng umaga na bumangon si Elena. Masakit ang ulo niya kaya nais niya sanang magluto ng sabaw. Nahihiya naman siya mag-request kaya siya na mismo naghanda para sa kanyang sarili. Paano ba to? Hindi naman ako marunong gumamit ng mga kasangkapan na nandito. Ani Elena sa sarili habang pilit inaaral kung paano pagganahin ang kalan sa kusina ng kondo. Ay, teka nga, tatawagan ko si Brando at magpapaturo ako. Dadagdagan ko na lang para makakain din siya. Agad nang kinuha ni Elena ang cellphone niya sa kwarto. Mabilis niyang itinipa ang numero ni Brando at tinawagan ito. Nandito ako sa coffee shop sa tapat ng building. Bumibili ng kape. Bakit? Gusto mo bang magpasabay? Huwag mo na ako alalahanin. Masyado yatang mahal ang kape dyan. Bibili na lang ako ng 3-in-1 na twin pack. 2 na yun agad. Ano ba yan? Marami ka ng pera. Hindi mo kailangang tipirin ang sarili mo. Anong hindi? Brando, nauubos ng pera. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka meron kaya ikaw, ayusin mong paggasta mo. Hindi mo dapat inuubos ang pera mo sa mamahaling bagay. Sus, nawikaan pa nga. O siya, sige na, malapit na to. Huwag kang makialam dyan, hintayin mo ko. Nang ibaba ni Brando ang tawag, naupo na muna sa sofa sa Elena. Habang naghihintay ay nag-cellphone muna siya. Makalipas ang ilang minuto, may biglang kumatok sa pinto. Excited na tumayo si Elena. Nakangiti ng binuksan ng pintuan, ngunit mabilis ding naglaho iyon nang bumungad sa harap niya ang isang hindi pamilyar na babae. Sino po sila? Nagtatakang tanong ni Elena, lalo na nang subukin ng babaeng pumasok sa kondo na tinutuluyan niya. Ikaw si Elena, hindi ba? Yung magiging surrogate mother ng anak namin ni Alexander. Napalunok sa Elena. May ideya na siya kung sino ang babaeng kaharap niya. Aminin mo nga sa akin ng totoo. Saang lupalop ng mundo ka ba napulot ni Alexander? At ibang klase ang kapal ng mukha mo, ha? Dito ka pa niya dinala sa kanyang kondo. Napapaisip tuloy ako. Surrogacy lang ba talagang serbisyong binibigay mo sa asawa ko? O baka naman, kabit ka niya at pinapalabas lang niya yun para maibahay ka at mapanindigan ang anak ninyo. Mawalang galang na ho. Mag-ingat ho kayo sa mga paratang niyo sa akin. At saka si Sir Alexander lumapit at nakiusap, no? Hindi ko ho pinilit ang sarili ko sa kanya. Hindi rin ho totoo na kabit niya ako at may bata sa sinapupunan ko. Kung gusto niyo ho, ipates niyo ako. Patutunayan ko sa inyo na birhen pa ako. Tila naging malaking sampal kay Samantha ang mga tinura ni Elena dahil natahimik itong bigla. Matapos ang ilang minuto, ay sabay na dumating sina Alexander at si Brando. Mabilis na nagbago ang katauhan ni Samantha dahil muli sa pagiging terror at palaaway ay naging mapagkumbaba ito at ulirang asawa. Alexander, nag-usap na kami nitong Elena at tama ka nga. She's nice. You chose the right girl to carry our child. Sabi ko sa iyo eh. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ng anak natin. Ano na bang update? Naisagawa na bang artificial insemination? Buntis na ba siya? Dahil sa tinura ni Samantha, lihim na natawa si Brando, habang si Alexander naman ay napakamot sa ulo. Sa weekend pa magaganap yung counseling kasi doon sila magbe-base ko. Mentally ready si Elena. After nun, kapag okay naman, baka mag-proceed na sa artificial insemination. Oh, ilang araw na lang yon. Konti na lang hintayin natin at magkakaroon na tayo ng anak. I can't believe my ears. Hindi pa rin ako makapaniwala na naririnig ko yan mula sa'yo. Ngumiti si Alexander. Iniligay niya ang magkabila niyang kamay sa magkabilang bewang ni Samantha bago muling magsalita. Thanks for understanding me. Matapos ang maikling sandali ng pagdalaw ni Alexander at Samantha kay Ellen, ay dumiretso sila sa isang Japanese restaurant. Paborito kasi ni Samantha ang Japanese cuisine, kaya biglang pagbawi ni Alexander ay doon niya dinala ang asawa. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa hindi na nila namalaya na sumapit ang araw ng linggo. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Alexander.
Dahil sa sobrang excitement, maagang gumising si Alexander. Nagtungo na siya sa fertility clinic kahit na wala pa doon si Elena. Makalipas ang ilang oras sa paghihintay. Matapos makapasa sa counseling, isang hakbang na lang ang natitira bago tuluyang maging surrogate sa Elena. Ang pirmahan ng kontrata at ang mismong insemination procedure. Elena, gusto ko lang siguraduhin na alam mo kung anong klase ng procedure ang gagawin. Opo, ma'am. Artificial insemination po. Ibig sabihin, sa akin po ilalagay ang semilya ni Mr. Ramirez. Tama po, di ba? Tama. Walang sexual contact na magaganap. Purely medical lamang pero dahil natural conception na magiging proseso, ikaw magiging biological mother ng bata. Naiintindihan mo ba ang bigat niyan? Naiintindihan ko po. Alam kong sa papel, anak nila ito. Kahit akong magsisilang at kahit sa akin ito nagmumula. Then, I will clear you for the procedure. Pagkaraan ng ilang minuto, nasa loob na sila ng opisina ni Dr. Santiago. Si Alexander ay tahimik lang, nakamasid mula sa gilid. Elena, we'll begin the consent sign. Lahat ng terms ay malinaw. Bayad mo, confidentiality clause at ang waiver ng parental rights. Agad na inabot ng assistant nurse ang consent papers. Isa-isa naman itong pinirmahan ni Elena kahit pa nanginginig ang kamay. Nang matapos ang pirmahan, inihanda ng assistant nurse ang procedure room. Relax, Elena. This will only take a few minutes. Habang dahan-dahang huminga si Elena, ay napapadasal na lamang siya. Makalipas ang ilang sandali, ay isa-isa na nagsipasukan ng medical team na siya magsasagawa ng nagsabing procedure. Lalo pa nakaramdam ng kaba si Elena dahil ilan doon ay lalaki. Everything's ready. We'll begin now. Binalot ng katahimikan ng paligid at makalipas lamang ang ilang sandali. Done. The insemination was successful. Now we just have to wait. Sambitan na sabing doktora. Lumapit si Alexander sa pintuan habang binabalot ng kumot si Elena. Magpahinga ka. Sa loob ng ilang araw, malalaman natin kung kumapit ang binhi. Ilang araw ba bago malaman kung successful, Doc? Tanong ni Alexander na nakatayo sa may pintuan. Karaniwan ay 7 hanggang 10 araw, Mr. Ramirez. Sa oras na magpositibo ang pregnancy test, saka natin irerekomenda ang blood work para makasigurado. I see. Keep me updated as soon as we get the results. Tumango ang doktora at saka lumabas na silid. Naiwan sandali si Alexander sa may pinto. Tahimik na nakatingin kay Elena na ngayon ay mahina pa rin. Ganun lang pala yun kasimple. Parang isang iglap lang natapos na agad. Pero ang bigat sa pakiramdam. Mahinang sambit ni Elena. Normal lang yan. Ang katawan mo ay mag-a-adjust. Pero sigurado ako, kakayanin mo naman. Sana nga po kayanin ko. Magpahinga ka muna. Paglabas mo ng ospital, ako ng personal na mag-aatid sa'yo sa kondo. Tinawagan ko na rin ang sekretary ko at si Brando. Sa mga oras na to. Malamang sa malamang ay naghahanap na yun ng makakasama mo. Kailangan pa ba yun, sir? Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo kailangang alagaan at itrato ng espesyal. I have to, para sa anak ko. Handa akong gawin ang lahat. Sana lang ay mapuuna yan agad para hindi naman masayang lahat ng effort ko sa'yo. Hindi na rin biro nagastos ko sa'yo kaya ikaw, mag-behave ka ha. Umayos ka dahil malaki na rin ang puhunan ko sa'yo. Hindi na sumagot pa si Elena. Malalim na buntong hininga ang siya naging tugon niya sa tinura ni Alexander sa kanya. Samantala, nang matapos ang final check-up ni Elena, ay pinayagan na siyang makauwi ng doktor. Gaya ng ipinangako ni Alexander, ay siya mismo naghatid kay Elena dahil busy si Brando noong oras na yun. Sir Alexander, kung sangali nga pong mabuo ang bata sa sinapupunan ko at kung mga anak ako, ano na pong susunod na mangyayari sa akin? Babalik na po ba ako sakali? Tanong ni Elena. Kasalukuyan siya nakaupo sa passenger seat. Patungo sila sa kondo. Hindi mo ba binasa ang kontrata? Pagkatapos mong isilang ang anak namin ni Samantha, we will give you a couple of months para mag-recover. After nun, nakadepende na sa'yo kung anong balak mo gawin sa buhay mo. Malaki na 5 milyong piso na inalok ko sa'yo. Makakabili ka na ng maayos sa bahay at makapagpatayo ng sarili mo negosyo. Makapagsimula ka na ng panibagong buhay mo.
Sana nga po ay mag-positive ako at maisilang ako ng malusog ang anak ninyo. Gusto ko na rin po magkaroon ng maayos sa buhay. Sa ngayon, wala na tayong choice, kundi ang magdasal. Ipanalangin natin na makatanggap tayo ng magandang balita sa mga susunod na araw. Matapos ihatid sa kondo ay binilhan pa ni Alexander ng mga masustansyang pagkain sa Elena, gaya ng prutas. Nagbilin din siya sa management ng condominium na masustansya at nakakabusog na pagkain ang ihain kay Elena. Mabilis na lumipas sa mga araw. Habang naghihintay ng magandang balita, itinuon muna ni Alexander ang atensyon niya sa kanyang kumpanya. Pinaglaanan niya ng atensyon ang new business expansion na matagal na niyang binabalak. Makalipas ang 2 linggo, mula nang maisagawang artificial insemination. May dala ako para sa'yo. Pinadala ito sa akin ni Sir Alexander. May pagkain na ako dito, bakit nagabala ka pa? Si Sir Alexander ang nag-insist. Hindi ako pwedeng tumanggi, no? Anyways, pwedeng pumasok? Sakitan pa ako. Sira kasi yung isang elevator kaya naghagdan lang ako. Hindi pa man nakakasagot si Elena ay pumasok na sa loob si Brando. Ibinaba niyang kanyang dala sa glass table at inalok ito kay Elena. Halika na, kainin natin tong burger na dala-dala ko. Nagsimula ng buksan ni Brando dala niya. Inalok pa nga niya ng pagkain ng tagapag-alaga ni Elena ngunit tumanggi lamang ito. Ano ba kasi yan? Usisa ni Elena habang naglalakad palapit kay Brando. Cheeseburger to. Isa sa paborito ni Sir Alexander. Happy meal niya to. Talaga? Pero bakit parang napakarami naman yatang gulay? At saka hindi pa luto, safe ba to? Ngumiti si Brando bago kagati ng burger na hawak niya. Ay, mag-iisang buwan mo na kami kasama pero hanggang ngayon ay ignorante ka pa rin. Coleslaw ang tawag dyan. Masarap yan. Try mo. Nag-aalangan man, kinagat pa rin ni Elena ang burger na hawak niya. Walang pagsidla ng saya niya nang mapatunayan na totoo nga ang tinura ni Brando. Oo nga no, masarap nga. Sabi mo kay Sir Alexander, maraming salamat. Ngayon ako nakatikim ng ganitong kasarap na burger. Sige, makakarating. Sandali, kukuha lang ako ng mainom natin. Pagtayo ni Elena, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Brando habang nakahawak kay Elena. Namumualam pa nga ang bibig niya noong sandaling iyon dahil sinubo niya natitirang burger na hawak niya dahil sa gulat. Sandali, tatawag ako sa information. Itatanong ko kung ayos ng elevator para madala agad kita sa ospital. Nahilo lang ako, ospital agad. Dati nga nung nasa kalye pa ako nakatira, kahit nagdedeliryo na ako sa sobrang taas ng lagnat ko, tinitiis ko lang eh. Dati yun, Elena, hindi ka pwede magkasakit. Agad namang kumilos si Brando. Kahit na wala namang ibang nararamdaman si Elena, ay sinugudan niya ito agad sa ospital. Samantala, What happened to her? bunga ni Alexander matapos siyang tawagan ni Brando. Bago pa man sumagot si Brando, lumabas na ang doktor na nag-check up kay Elena. Seryoso ang mukha nitong lumapit kay Alexander. Kumusta po si Elena? Your wife is fine. Kapwa natahimik si Alexander at Brando. Bago pa man niya masabi kung anong kaugnayan ni Elena sa kanya, ay nagsalita ng doktor muli. Congratulations. Upon initial check-up, she's 1 week pregnant. She's pregnant? Yes, the result is clear. She's showing early signs of conception, mild nausea, fatigue, and hormonal response. She needs complete rest for now. I will prescribe vitamins and schedule a follow-up ultrasound after 2 weeks to confirm the heartbeat. Do what you must. Gusto kong siguraduhin na walang magiging problema sa pagbubuntis niya. Sir, congratulations po. Matutupad ng pangarap mo. Magkakaanak ka na. I don't know what to say, Brando. Ganito palang pakiramdam na makatanggap ng ganitong balita. Ibang pakiramdam. Tawagan ko na po ba si Ma'am Samantha para malaman na niya? No. Let's wait for 2 more weeks. Hintayin muna natin na magka-heartbeat ang bata. Sige po. Brando, gusto ko mas maging attentive ka sa pagbabantay kay Elena. Hindi pa natin alam kung magiging masela ng pagbubuntis niya. Ako na po bala. Mas tututukan ko ang pagbabantay basta, boss yung increase ko. Oo na, basta ayusin mo trabaho mo. Bukod kay Elena, sa iyo ko pinagkakatiwalang anak ko, kaya umayos kayo. Walang pagsidla ng saya ni Elena matapos niyang malaman ng balitang ang dahilan ng kanyang mga nararamdaman ay dahil nagdadalang tao na siya. Bakit ganito nararamdaman ko? Bakit parang nananabik ako?
Hindi ba dapat ako nakakaramdam ng ganito dahil hindi naman sa akin ang batang nasa sinapupunan ko? Hindi dapat ako ma-attach. Dahil balang araw, kukunin din nila ito sa akin. Mabilis sa lumipas ang 2 linggo. Bakit sumama pa po kayo, Sir Alexander? Kasama ko naman po si Brando. Hindi niyo po kailangan maging attentive masyado. Ani Elena nang muli na naman sumulpot ang bilyonaryo sa klinik kung saan sila naroon. May negosyo ka pong iniingatan. Gusto ko nandito ako sa tabi mo habang pinagbubuntis mo ang anak ko. Gusto ko lang na magpakaama sa kanya kahit na hindi pa siya naisisilang. May kung anong kumislot sa dibdib ni Elena matapos niyang marinig ang sinabi ni Alexander. Ano ba itong nararamdaman ko? Kinikilig ba ako? Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng mahulog kay Sir Alexander. Nang dumating ang doktora na siyang tumitingin kay Elena, ay chinek up na siya agad. Kumpirmadong buntis nga ito at mayroon na ring heartbeat. Tuwan-tuwa naman si Alexander dahil totoong magkakaanak na siya. Naging maayos naman ang mga unang linggo ng pagbubuntis ni Elena. Kahit pa napapadalas ang kanyang morning sickness ay kinakaya naman niya. Ngunit makalipas ang 2 buwan. Masela ng pagbubuntis ni Elena. Mahina ang kapit ng bata kaya reresetahan ko siya ng mga gamot na makakatulong sa kanya. For now, mag-bed rest muna siya and please, mas alagaan mo siya. Kapag nag-bleed siya ulit, posibleng mawala ang iyong anak. Iwasan yung mga bagay na nakakapag-stress sa kanya. Kailangan ninyong magdoble ingat. Naintindihan ko po, Dok. Maraming salamat po sa pag-alaga ninyo kay Elena. Walang anuman. Matapos magpaalam ang doktor ay pumasok na si Alexander sa kwarto kung saan naroon si Elena. What happened? Bakit ka nag-bleed? May nangyari ba? Hindi nakaimik si Elena, pero sa isip niya, naglalaro ang nangyari ilang oras bago siya duguin. Kung paano siya pagsabihan ng masasakit ng asawa ni Alexander. Elena, kumikilos pa rin ba sa kondo kahit kinuhanan na kita ng tagapag-alaga mo? Please naman, alagaan at ingatan mo sarili mo. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Sa baby ko sa tiyan mo. Malalim na nagbuntong hininga si Elena. Habang nakatitig siya sa mangusap ng mga mata ni Alexander, pakiramdam niya ay para siya nahuhulog sa isang hukay na malalim. May patibong na tiyak na masasaktan siya ng sobra. Elena, pigilan mo sarili mo. Hindi ka pwedeng mahulog sa boss mo. Mahigit 1 araw na nagstay sa ospital si Elena. Dahil sa nangyari, hindi niya inaasahan na magbabago ang setup. Iba sa kanilang napag-usapan ni Alexander. Sir Alexander, sigurado po ba kayo dito? Baka po lalong magalit ang asawa ninyo kapag dito po ako tumira kasama ninyo. Bakit siya magagalit? Anak namin ang dinadala mo. At saka risky ang pregnancy mo. Hindi mo ba alam na masela ng pagbubuntis mo? Akong personal na mag-aalaga sa'yo. Pasigurado ko lang na mabubuhay ang anak ko. Kasalukuyan ang nasa bahay ni Alexander ang dalawa. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Samantha. Nakakuyom ang mga kamay nitong nakatingin sa dalawa. Aba, talagang dinala pa ni Alexander dito ang babae yan. Ang lakas ng loob. Dahil pinili ni Alexander na alagaan sa Elena, mabilis na nagbago ang routine niya. Lahat ng kanyang trabaho ay pinili niyang gawin sa bahay at ang tanging pinupuntahan lamang niya ay mga meetings. Sa ganun setup, umikot ang pang-araw-araw na gawain ni Alexander. Buos din ang pag-aalaga niya kay Elena na kulang na lamang ay tabihan niya ito sa higaan. Sa bawat araw na nagdaan, walang araw na hindi binalak ni Samantha na saktan si Elena. Nais niyang mahulog ang bata sa sinapupunan nito dahil kahit sinasabi niya sa asawa na masaya siya magkakaanak na sila, taliwas iyon sa kanyang nararamdaman. Tutol pa rin siya dahil alam niyang si Elena naman talaga ang tunay na ina ng bata. Anak iyon ng kanyang asawa sa iba. Makalipas ang ilang buwan, 8 buwan na ang tiyan ni Elena. 1 buwan na lang ay manganganak na siya. Samantha, may important client akong kailangang i-meet. May VIP client sa isa sa condo under our company ang gustong mag-invest sa company natin. I need to be there. Ikaw na muna bahala kay Elena ha. Alagaan mo siya na mabuti. Don't worry, I will take care of her as much as you do. Thanks, Samantha. Kumalik na sa noon ni Samantha si Alexander pero bago pa siya tuluyang umalis, nagpaalam pa ito kay Elena at sa batang nasa sinapupunan nito. Bye, baby. Work mo na sa outside world si Daddy ha.
Behave ka lang sa tabi ng Mami Elena mo. Umawang ang bibig ni Elena dahil sa narinig. Mami Elena, ibig bang sabihin, ayos lang kay Alexander na ituring ko ring anak ang batang ito? Anak, Narinig mo sinabi ng dati mo? Mami Elena, ibig sabihin, pwede rin kitang tawaging anak. Kasalukuyang hinihimas ni Elena ang malaki niyang tiyan noong sandaling yun. Masaya siyang kinakausap ang bata sa kanyang sinapupunan. Sana, kapag lumabas ka, payagan din ako ng daddy mo na dalaw-dalawin ka. Napamahal ka na kasi sa akin eh. Parang hindi ko kaya kung tuluyan nila akong tanggalan ng karapatan sa'yo. Talaga nga namang ilisyonada ka. Pakitaan ka lang ng konting affection, naniniwala ka na. Akala mo naman talaga concerned sa'yo si Alexander. Para sa kaalaman mo, ang bata lang diyan sa sinapupunan mong iniintindi niya. Tagiging mabait lang naman siya sa'yo kasi dala-dala mong anak niya. Pero once na mga anak ka na, wala ka na sa kanya. Tae ka na. Hindi totoo yan. I feel it. Nai-inlove ka na sa asawa ko, hindi ba? Akala mo ba mahuhulog siya sa isang katulad mo? Alam ko kung saan ka nagmula at ang mga kauri mo. Never yan papatulan ng kagaya ni Alexander. Kaya yung imagination mo na maging buo kayong pamilya. Hanggang imagination mo na lang yan. Tama na, tumigil ka na. Bakit ako titigil? Dahil nasasaktan ka na? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Samantha. Nakita niyang napapangiwi at nakahawak na sa tiyan si Elena. Ngunit imbes na tumigil, ay lalo pa siya nagpatuloy sa pagsasalita dito ng kung ano-ano. Alam mo, sana noon pa lang ay nakunan ka na. Alam mo kung bakit? Dahil ang batang yan. Hindi naman yan sa akin eh. Dugo at laman mo yan. Kaya masela ng pagbubuntis mo. Dahil pinaparamdam sa'yo ng anak mo na ayaw niyang mabuhay sa mundo. Dahil isang pulubi ang ina niya. At itong tandaan mo. Habang nandito ako, hindi ko hahayaan na maging masaya ka at ang batang yan. Hindi ko yan matatanggap. Sa kabilang dako, kumusta naman po si Elena, Sir Alexander? Isang buwan na lang po at lalabas na ang bata sa sinapupunan niya. tanong ni Brando. She's fine. Hindi na nga ako makapaghintay. Kung pwede lang na pabilisin ng oras para mahawakan ko ng anak ko, ginawa ko na. Gustong-gusto ko ng kargay ng Alexander Jr. ko. Ah, lalaki po palang bata? Oo, ako at si Elena lang ang nakakaalam. Wow, good at keeping secrets palang ganap yun ni Elena. Nakangiti si Brando habang sinasabi yun. Nakatuon ang tingin niya sa daan dahil kasalukuyan niyang pinagmamaneho ang amo. Sir Alexander, maiba ako. Napansin ko lang bilang ako naman ang madalas sa kasama ni Elena nung umpisa pa lang. Napansin ko na mabait siya. Hindi ko alam kung ako lang pero mapagbigay siya. Hindi lang sarili niyang iniisip niya. Tsaka hindi siya maluhong tao, di gaya ni Ma'am Samantha. Hindi ako gan sa asawa niyo Maluho siya at mahilig sa expensive things. Okay lang naman yun dahil mayaman ka naman pero kung kasing ugali siguro ni Elena naging asawa ninyo, hindi nyo kailangang magdoble kayod. Marunong kasi magpahalaga sa pera si Elena. Hindi gaya ng asawa mo. Alam mo, lagi ko rin yan sinasabi kay Samantha. Maging maingat sa paggastos. Ewan ko ba, minsan pakiramdam ko hindi ko siya kilala. Alam mo yun, feeling ko may tinatago siya sa akin. Ramdam mo rin pala yun, Sir Alexander. Alam mo sir, pansin ko rin minsan na masama ang tingin niya kay Elena eh. Hindi kaya ayaw niya naman talaga sa bata. Kasi di ba kung titignan, anak niyo pa rin ni Elena yun. Yun din ang nararamdaman ko. Matagal ko nang hinala yun pero isinasantabi ko lang dahil wala naman akong ebidensya. Kapag tinatanong ko naman sa Elena kung inaaway ba siya, hindi naman sumasagot eh. Eh, baka tinatakot. Ewan ko ba, hindi naman ako nagkulang kay Samantha. I keep on dating her at palagi kong pinaparamdam sa kanya ng bata lang habol ko kay Elena. Pero parang saradong isip niya. Minsan tuloy napapaisip ako kung mahal ko pa ba siya o nanghihinayang lang ako sa pinagsamahan namin. Sa totoo lang, may mga pagkakataon na napapaisip din ako kung kasalanan ko ba kung bakit nangyari yun. Kung bakit parang nagbago siya. You did your part, Sir Alexander. Tumikim si Alexander. Where's my phone? I need to check on Elena if she's fine. Makilang ulit na kinapan ni Alexander ang cellphone niya sa kanyang bulsa ngunit wala ito doon. Ibalik mo sa bahay, Brando. Naiwan ko yung phone ko. Nandun pa naman yung number ng VIP client. Mabilis na inikot ni Brando ang manibela. Nang makarating sa kanyang bahay, nagmadali na si Alexander. Dumiretso na siya sa second floor kung saan naroon ang kanilang kwartong mag-asawa. Ngunit sa hagdanan pa lamang ay rinig na ang sigawan.
Ano nangyayari? Tanong ni Alexander sa sarili. Ilang sandali rin siya natigilan bago siya mapatakbo sa guest room matapos mapagtanto na doon ang galing ang tunog na narinig niya. Stop it, Samantha! Sigaw ni Alexander sa asawa. Bakit mo inaaway si Elena? Bakit mo siya sinasaktan? Piko na ako sa babae niyan. Porket may matres lang na kaya magdala ng sanggol, ang taas-asa ng tingin sa sarili. Wala ho akong ginagawang masama sa inyo, Ma'am Samantha. Kayo po itong gustong mawala ang sanggol na nasa sinapupunan ko dahil ika po ninyo. Anak namin ni Sir Alexander ang batang ito. What? Huwag ka maniwala sa babaeng yan, Alexander. Ako ang asawa mo, sa akin ka maniwala. Siya po ang dahilan kung bakit madalas ako mag-bleed, Sir Alexander. Palagi po ko inaaway ng inyong asawa. Sa bibig niya po nang galing na gusto niyang malaglag ang anak natin. Sabi pa po niya kahit ano pang pagpipilitang gawin mo, hindi niya matatanggap ang bata. She's lying. Huwag ka maniwala sa kanya. Nag-iimbento lang siya dahil gusto niyang masira tayo. Narinig ko siya. Gusto ka niya kaya niya sinasabi yan. Malalim na nagbuntong hininga sa Elena. Kinuha niya ang cellphone niya at pinaandar ang voice recordings na inipon niya. Tingnan po natin kung sino talaga nagsisinungaling. Nang marinig ang laman ng mga recordings, nagingit-ngit sa galit si Alexander. Halos gustuhin niyang saktan ng asawa pero pinili lamang niya magtimpi. This is insane and unacceptable. You tried to kill my child. Let me explain, Alexander. Ano pang ipapaliwanag mo? Samantha, gusto mong patayin ang anak ko. Hindi mo malang inisip na may buhay yon. Bata yon. Akin yon, dugot laman ko. Malalim na nagbuntong hininga sa Alexander habang pilit kinakalma ang sarili. Umalis ka na't ayoko na makita pang pagmumukha mo. Walang kapatawaran ng ginawa mo kaya hindi kita mapapatawad. Please, itatapon mo na lang ba relasyon natin dahil nandito? Sana inisip mo yan bago mo pag-isipan na masamang anak ko. Samantha, alam mo naman kung gaano ko kagusto na magkaroon ng anak. Kung talaga mahal mo ko, maiintindihan mo. Kaso hindi eh. Binasa ni Alexander ang labi niya bago muling magpatuloy. Pinagkatiwalaan kita. I even share all my plans with you. Kasama kita sa lahat ng plano ko. Never kitang pinabayaan tapos ganitong igaganti mo sa akin. Lumayas ka! But we're married, Alexander. Hindi mo ako pwedeng itapon ng ganun na lang. Magpa-file ako ng annulment. Gagawin ko lahat para mawalan ka ng kaugnayan sa akin. Wala ka rin makukuha dahil lahat naman ng binibili mo ay galing sa pera ko, di ba? Pero huwag kang magalala. Hindi naman ako ganun kasama. Bibigyan kita ng oras para makapag-impake at bukas sa bukas din. Gusto kong wala ka na dito. Lumuhod pa si Samantha sa harapan ni Alexander para lamang humingi ng tawad. Pero nangibabaw ng galit sa puso nito kaya pinagtulakan na niya ito palabas sa guest room. Ayos ka lang. Tanong ni Alexander kay Elena. Hindi niya na malaya na kanina pa pala siya nakaakbay sa dalaga. May masakit ba sa'yo? Kasi kung meron, dadali na kita sa ospital para ma-check ka. Huwag mo na akong intindihin. Ikaw ang dapat tanungin ko. Kumusta ka? Bakit ka nakipaghiwalay agad sa asawa mo? Kawawa naman si Ma'am Samantha sa ginawa mo. Seriously? Naririnig mo pa ang sarili mo? Imbis na magalit ka dahil sinasaktan ka at ang anak mo, nakuha mo pang mag-alala. Dapat ngayon nagagalit ka sa kanya. Insecure lang kasi siya. Naibigay ko kasi sa'yo hindi niya kayang ibigay kaya naiintindihan ko may hinanakit siya sa akin. Hindi naman natin siya pwedeng sisihin eh. Mahirap din ang pinagdadaanan niya. Malalim na nagbuntong hininga si Alexander. Sa isip-isip niya, paano nagagawa ni Elena na maging mabait pa rin kahit sinaktan siya at ipinahamak ni Samantha ng paulit-ulit? Ganoon ba talaga kabuti ang mga kagaya niya? Na kung sino pa yung lumaki sa kalye, yun pa yung may mabuting ugali? Dahil sa natuklasan ni Alexander, tuluyan na sila nagkahiwalay ni Samantha. Wala na rin siyang inaksayang panahon. Nag-file na rin siya ng annulment. Makalipas ang 1 buwan. Push, Elena! Konti na lang! Kaya mo yan! Napapahiyaw na si Elena dahil sa sobrang sakit. Diyos ko! Hindi ko na kaya, doktora! Kaya mo yan, Elena! Isa pa! Hinga! Sabay tulak! Hawak-hawak ng nurse ang kamay ni Elena. Pawis na pawis at nanginginig. Samantala, nakaabang sa labas si Alexander. Naglalakad ang pabalik-balik. Halatang halata sa bilyonaryo na kinakabahan ito. I hope they're fine.
Pinilit ni Alexander ang sarili niya na kumalma hanggang sa ilang sandali pa, narinig na niya ang iyak ng kanyang sanggol. Narinig mo ba yun, Brando? Iyak yun ang aking anak. Lumabas na siya. Tatay na ako. Walang pagsidla ng tuwa ni Alexander ng sandaling yun. Halos magtatalo na nga siya sa tuwa. Sa kabilang dako, "Congratulations, Elena. Malusog na batang lalaking sinilang mo." Emosyonal na ngumiti si Elena. "Dok, pwede ko po bang mahawakan ng bata?" Ngumiti ang doktor. Saka nito ipinatong ang bata sa dibdib ni Elena. "Ang gwapo-gwapo mo naman. Kamukhang-kamukha ka ng daddy mo. Ay, anong itatawag ko sa'yo?" Anak, Elena. Anak ang itawag mo sa kanya. "Sir Alexander." Mula ngayon, tayong dalawang kikilalanin mga magulang ng batang yan. "Pero akala ko surrogate lang ako. Di ba nakalagay sa kontrata na wala akong karapatan sa batang ito?" Inabot ni Alexander ang kamay ni Elena. Sa kanya ito hinawakan na mariin. Binabawi ko na lahat ng nakasad sa kontrata, Elena. Mariin yan sabi. Hindi ko kayang ibigay sa kahit kaninong batang yan. Lalo na kay Samantha, kaya tayong kikilalanin niyang magulang. Dahil atin naman talaga siya, di ba? Palalaki natin siya na maayos at may takot sa Diyos. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, Sir Alexander. Maraming salamat. Makalipas ang ilang buwan, nag-grant ang annulment ni Alexander at ng asawa nito. Dahil sa kahihiyan at panghihinayang sa pagkakataon ng kanyang sinayang, ay nagpasya na lamang si Samantha na manirahan sa ibang bansa. Pagkaraan ng ilang buwan, "Saan mo ba kami dadalhin ni Junior?" Tanong ni Elena habang dahan-dahang inaakay ni Alexander mula sa likuran. Nakapiring siya at nakaakbay sa kanyang bilyonaryo. "Baka madapa tayo. Hawakan mo mabuti ang anak natin." Chill ka lang, malapit na tayo. Malakas ang tibok ng puso ni Elena nung sandaling yun. Ayaw man niya mag-assume, hindi niya naman mapigilan ang sarili ng umasa. Ilan sandali pa? Surprise! "Ano to? Bakit may pagganito ka pa?" Tanong ni Elena. Pagmulat niya, bumungad ang isang mahabang mesa na puno ng kandila, bulaklak at mga larawang kuha nila kasama si Junior. Sa gitna ng mesa, may maliit na cake na may nakasulat na, "To our new beginning." "Alex, ginawa mo to?" Ngumiti si Alexander at saka tinapunan ng tingin si Junior. Oo, gusto kong ipalala sa iyo kung gaano ko kaswerte sa inyo ni Junior. "Pero bakit pa kailangan ng ganito?" Mahina niyang tanong, halatang kinakabahan. Dahil gusto kong simulan ulit ang lahat. Pero sa pagkakataong to, wala nang kontrata, walang kondisyon. Lumapit siya kay Elena at inabot ang kamay nito. Elena, will you give me the chance to be not just Junior's father, but also the man you'll choose every single day? Napangiti si Elena, kasabay ng pagtulo ng luha niya. "Alex, hindi mo kailangang magpakaseryoso ng ganito." Totoo ako. Putol ni Alexander. Sabay haplo sa pisngi niya. This time, gusto kong maramdaman mo hindi ka lang isang babae sa likod ng kasunduan. You're the woman I fell for. Every time I see you with our son, automatikong napapangiti ako. Salamat. Salamat dahil tinupad mo na ang aking pangarap. Masyado ka naman cheesy. Ibang-iba sa personality mo nung una kita makita. Ngumisi si Alexander. Actually, hindi pa dyan natatapos ang sorpresa ko para sa'yo. Kasi ito ang tunay na sorpresa ko. Muling ibinalik ni Alexander si Junior kay Elena. May kinuha siya sa bulsa niya at walang ano-ano. Lumuhod ang bilyonaryo sa harap ni Elena. Elena, wala akong pakialam sa pinagmulan mo. Wala akong pakialam sa tingin ng ibang tao, basta alam ko. Ikaw ang ina ng anak ko. Elena, pwede ba kitang maging asawa para maging buong pamilya na tayong tatlo? Gusto mo ba akong pakasalan? I didn't expect you to be this fast. O, diba? Natuto na ako mag-English. Pero oo, pumapahig ako na maging asawa mo. Magpakasal na tayo. Nagtapos ang sandaling iyon sa mainit na yakapan ng dalawa at pagkaraan nga ng ilang buwan. "Congratulations on your wedding, son. Elena, welcome to the family."
Salamat po, Mrs. Ramirez. Ano, Mrs. Ramirez? Mami ang itawag mo sa akin. Kasal na kayo ng anak ko, hindi ba? Salamat po. Salamat at tinanggap niyo po ako kahit na ganito lang ako. Ngumiti ang ina ni Alexander. Tinapik nito ang balikat ni Elena bago muli magsalita. Sorry sa panghusga ko sa'yo. Sorry kasi naging saradong isip ko para maintindihan itong anak ko. Alam mo, napakasarap pag-alaga ng bata, lalo na sa ganitong edad ko na wala namang masyadong pinagkakaabalahan. Sana gumawa pa kayo ng mas marami. Nagkatinginan na mag-asawa, saka sila sabay na tumawa. Salamat dahil tinupad mong pangarap ko mag-anak. Siguro kung tinantanan kita noon, wala akong masayang pamilya ngayon. Laking pagsisisi siguro ng ex-wife mo kasi pinakawalan ka niya. Actually, no regrets. Masaya ako para sa inyo. Agad na napalingon sa kanya likuran si Elena nang marinig ang isang pamilyar na boses. Elena, in-invite ko si Samantha kasi sabi niya gusto kanya makita. May gusto raw siyang sabihin sa'yo. Sabihin? Elena, salamat sa pagbuno ng pagkukulang ko kay Alexander. Masaya ako para sa inyong dalawa. Congratulations ha. Patawarin mo rin ako kasi pinairal ko yung insecurities ko imbes na unawain tong si Alexander. Naiintindihan ko. Huwag ka rin mag-alala dahil hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo. Maraming salamat. Sana maging masaya kayong dalawa. Mula noon, lalong naging maayos ang pagsasama ni Alexander at Elena. Mas lalo pang lumaki ang pamilya nila dahil pagkaraan ng ilang buwan matapos ang kasal, ay muling nabuntis si Elena at kambal pa ang naging sunod nilang anak. Lalong inulan ng blessing ang kanilang pamilya. Masayang-masaya sila sa lahat ng kanilang tinatamasa at sa huli. Natutunan nila na hindi naman talaga pera ang nakakapagpasaya sa tao. Instrumento lamang ito upang makuha natin ang bagay na tunay na nakapagpapasaya sa atin. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!